Mapagpalang araw sa lahat, share ko lang sa inyo itong gawa ko na colored portrait. Bale, nag-stencil na tayo kanina, nagprint na tayo ng iba't ibang size ng stencil na ilalapat natin. So, kung ano yung babagay na size ng stencil na pinrint natin, yun po yung nilagay natin. So, ang gamit nating needle dito, 3RL, 9M1, 15M1 at saka 15RM o 15cm. So dito sa part na to, may mga kantuhan o mga sulok-sulok. Ang gamit natin dyan, Magnum. Gumamit po ako dyan ng 15 Magnum. Pwede rin po kayong gumamit ng mas maliit na size ng Magnum, 9M1, 11M1, 13M1. Kung kulang naman po, mas pwede nating mas lakihan yung size, 17 Magnum, 21 Magnum. Basta depende sa size ng ginagawa nyo. Dito naman po sa part ng leeg, yung light color na yung ginagawa natin. So dito, ang gamit ko, light flesh tone. Tapos nagmix pa ako sa kanya ng white. So mas naglight pa po. Kasi yun po yung nakikita ko dun sa reference. So sa leeg, may ginamit tayong mga dark na kulay dyan, gaya ng dark brown, at saka medium brown. Dito naman po sa labi niya, kinuha muna natin yung shape at saka yung detail ng labi niya. Tapos ang kombinasyon natin ng mga kulay dyan, meron tayong deep maroon, tapos meron tayong medium skin tone, at saka parang magenta. So yun, yung mga dark part na yan sa lips niya. Meron tayong ginamit dyan na dark brown at saka gumamit tayo ng medium wash dyan sa part ng labi niya. Tapos yung kombinasyon na nung medium skin tone, deep maroon at saka magenta yung ginamit natin dyan. Bali pinagmi-mix ko lang yung mga kulay na yon para ma-achieve natin yung kulay ng labi na nandun sa kinokopya natin. So dyan sa mata niya, gumamit tayo dyan na liner muna. 3RL ang ginamit natin dyan. Nung nakuha na natin yung shape, sinigundahan naman natin ng Magnum. Gamit ko 9 Magnum para mas mapalambot natin yung itsura ng mata niya, kasi solid po yung pagkakagawa natin gamit yung 3RL kanina sa pagkuha ng detail ng mata niya. So pagka kumukuha kayo ng detail ng mga mata, ilong, labi, wag po masyadong madiin, kasi pagka napasolid o kaya napalalim kayo, medyo mahirap maghabol. Kaya kailangan medyo alalay lang, tapos tsaka natin sigundahan ng Magnum. Pwedeng 7M1, 7 Magnum, 9 Magnum, kung malaki naman yung size, 15 Magnum. Para mapalambot natin, mapagmukha nating realistic yung ginagawa natin, lalo na dun sa mata, ilong at saka bibig. Napaka-importante po niya para sa mga portrait na ginagawa natin. So kailangan medyo maingat tayo, medyo matyaga tayo. Kung medyo nababagalan tayo sa paggawa ng mga ganyan, okay lang po yun, kasi napaka-importante po niyan. Kaya kailangan talagang paglaanan ng oras at saka ng sipag. Siyempre kailangan natin yun. Bali, naglagay tayo ng konting background kasi bukod sa ginawa nating portrait, nilagyan natin ng konting background para mas mapaangat natin o mas mag-highlight yung pinaka-portrait na ginawa natin, kasi mas importante makita, at saka importante din yung pagiging creativity natin. Kumbaga, kahit wala namang background yung pinapagawa ng client, lagyan pa rin natin kahit konti para mas mapalabas natin yung ginagawa natin na portrait. Pero wag naman basta-basta background lang. Syempre kahit papaano kailangan din natin
pag-aksaya ng oras. Siyempre, isa rin po yan sa nagpapaganda ng mga pyesa na ginagawa natin, yung mga background. Hindi po natin kailangan madaliin para masabi lang na meron tayong background. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana may naibahagi ako sa inyo maiksing kaalaman. Pa-subscribe ng ating YouTube channel at sila Arpitatu. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.